Sinabi ng DOTR na ang busway ng Epifanio de los Santos Avenue, EDSA, ay nananatiling isa sa mga pinakamahusay na mga pampublikong sistema ng transportasyon sa Metro Manila sa gitna ng mga tawag upang may release ang sistema ng busway. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang bus ng EDSA ay nakikita bilang isang mahalagang hakbang patungo sa isang progresibong sistema ng pampublikong transportasyon na may 23rd istasyon na nagpapatakbo ng 24/7 na nag-uugnay sa mga commuter ng isang ligtas at maaasahang pagpipilian para sa transportasyon, sinabi ng Kagawaran ng Transportasyon, DOTR, sa isang pahayag. Ang mga nangungunang opisyal ng Kagawaran ng Transportasyon, DOTR, at ang Metropolitan Manila Development Authority, MMDA, ay lumilitaw na hindi sang-ayon sa kung ano ang gagawin sa EDSA busway. Samantala, sa isang briefing ng Malacanang Press noong Miyerkules, sinabi ng MMDA Chair Raimundo Artes na isinasaalang-alang ng gobyerno ang isang programa upang alisin ang busway sa sandaling ang kapasidad ng Metro Rail Transit 3, MRT3, na tumatakbo din sa EDSA, ay pinalawak. Ayon sa kanya, ito ay kabilang sa mga panukala na nakatakal sa isang pulong kay Pangulong Marcos noong araw bago ang mga hakbang sa decongestion ng trapiko para sa Metro Manila at kalapit na mga lalawigan. Inihayag ng MMDA Chairman Raimundo Artes noong Miyerkules na ang panukala na nakahanay sa mga plano upang mapahusay ang kapasidad ng sistema ng Metro Transit, MRT, na magsisilbing alternatibong paraan ng mass transportasyon para sa mga commuter na kasalukuyang umaasa sa mga bus. Sinabi ni Artes na ang rekomendasyon ay nasa ilalim ng pag-aaral at hindi ipatutupad hanggang sa makabuluhang mga pagpapabuti ay ginawa sa kahusayan at kapasidad ng pasahero ng MRT. Sinabi niya na ang pagtaas ng bilang ng mga coach ng tren at pagbabawas ng mga oras ng paghihintay ay makakatulong sa pag-absorb ng mga inilipat na commuter kung ang busway ay may phased out. Ang bus ng EDSA, na ipinakilala noong 2020 bilang tugon sa paglala ng kasekaipan ng trapiko at ang pangangailangan para sa isang organisadong pampublikong sistema ng transportasyon, mula nang naging isang mahalagang sangkap ng pang-araw-araw na pag-commute ng Metro Manila. Ang eksklusibong daanan, na tumatakbo sa kahabaan ng panloob na bahagi ng EDSA, ay pinadali ang mas mabilis na paglalakbay sa bus sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga salungatan sa mga pribadong sasakyan. Tiniyak ng MMDA sa publiko na ang plano ay nasa mga unang yugto pa rin at ang masusing pag-aaral, kasama na ang mga konsultasyon sa mga stakeholder, ay isasagawa bago magawa ang anumang pangwakas na desisyon. Ngunit nilinaw niya na bago ito maaaring mangyari, ang kapasidad ng pasahero ng MRT3 ay kailangang makabuluhang nadagdagan, habang ang mga linya ng tren sa Metro Manila ay dapat na magkakaugnay upang gawing maginhawa ang paglipat ng pasahero. Ayon sa DOTR, mahigit sa 63 milyong mga commuter ang naglakbay sa kahabaan ng EDSA busway noong 2024, noong nakaraang buwan lamang. Ang busway ay nagsilbi ng higit sa 5.5 milyong mga pasahero, na nag-average ng 177,000 araw-araw na mga commuter, na naabot ang kanilang mga patutunguhan ng maginhawa, ligtas at mabilis. Matatandaan, ang Department of Public Works and Highways DPWH, ay isasagawa ang proyekto ng rehabilitasyong EDSA ngayong taon, habang ang ahensya ay hindi nagbigay ng eksaktong petsa kung kailan ilulunsad nito ang napakalaking pagsasagawa na ito. Ang iba pang mga ulat ay nagbanggit ng isang posibleng pagsisimula ngayong March 2025.
Ang kalihim na si Manuel Bonoan ng DPWH ay nakasaad sa isang kamakailan lamang na pakikipanayam na ang 7 bilyong pesos, proyekto ay dapat matapos bago matapos ang taon. Ginawa niya sa kalaunan na ang proyekto ay maaaring mag-ikot sa 2026 na ibinigay na ang mga pagsisikap sa rehabilitasyon ay gagawin sa mga segment. Ang EDSA ay isa sa pinakaabalang at pinakamahalagang mga daanan sa Metro Manila. Ang proyekto ng rehabilitasyon ay marahil ay magiging sanhi ng mas maraming trapiko sa ilang mga lugar, na pinipilit ang mga motorista na kumuha ng mga alternatibong ruta. Samantala, ayon sa datos na inilabas ng Bureau of the Treasury, lumobo sa bagong record high ang utang ng gobyerno ng Pilipinas noong katapusan ng taong 2024 dahil sa paghina ng ekonomiya. Ang natitirang utang ng pambansang pamahalaan ay umabot sa 16.5 trillion pesos, tumaas ng 9.8% o 1.44 trillion pesos, mula sa 14.62 trillion pesos noong katapusan ng taong 2023. Sinabi ng Treasury na ang buwan ng pagtaas sa stock ng utang ng gobyerno ay sumasalamin sa net issuance at availment ng domestic at external debt, gayon din ang revaluation effect ng peso depreciation laban sa US dollar. Ang domestic debt ng bansa ay umabot sa 10.93 trillion pesos, tumaas ng 9.1% mula sa 912.49 billion pesos noong nakaraang taon nang mag-issue ang gobyerno ng mga debt securities upang palakihin ang kaba nito. Dahil dito, ang debt-to-GDP ratio ay umabot sa 60.7%, bahagyang higit sa itinakdang target na 60.6 ng gobyerno sa ilalim ng medium-term fiscal framework. Samantala, ang external debt ay nanatili ng 11.4% hanggang 5.12 trillion pesos mula sa 522.55 billion pesos, increase sanhi ng debt availments at paghina ng piso kontra dolyar. Gayunpaman, ang guaranteed obligations ng gobyerno ay bahagyang bumaba ng 346.66 billion pesos.